Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. So i-update ko kayo muli sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag mo nang kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Ngayong araw po ng Martes, bale June 10 na 2025. So yung binabantayan po natin na low pressure area na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Magandang balita inaasahan na ngayong araw o sa mga susunod na mga oras, lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Though meron na itong high chance ngayon na maging isang ganap nga po na tropical depression or bagyo, o sinasabi natin na bagyong Auring, pero palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So parang safe tayo mga kaibigan sa unang bagyo na ating inaasahan. Pero wag pa rin kayo mapakampante dahil nga po yung trap or extension ng hangin nito nga po nga potential na bagyong Auring ay posible pa rin makaapekto sa ilang bahagi po na Luzon at Visayas area. Sa kasalukuyan ang pinakalokasyon po ito nga pong high chance na low pressure area ay nandito po sa may bandang west of Bacnotan, La Union, na meron pong layo na 450 kilometers. Sa pagkakataong ito, hindi lamang po low pressure area o potential na bagyong Auring ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama pa rin dyan ang southwest monsoon at mga localized thunderstorm tuwing hapon. So unahin na muna natin yung madalas pong pinapaulan ng pinagsama nga pong thunderstorm at southwest monsoon sa hapon. Grabe kasi yung mga pagbabaha na naidudulot. Kaya yung mga lugar na aking babanggitin, ngayon pa lamang maging handa na. Linisin yung mga lugar, yung mga basura para hindi po bumabara sa mga kanal. Mag-ingat sa posibleng banta ng pagbabaha at landslide prone area. So ito po yung mga lugar inaasahan po na katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ang posible pa ring maranasan sa area po ng Tarlac, Bataan, kasama po ang Pampanga, kasama naman ang Bulacan, Cavite. So ang ilang bahagi din ng Rizal, Metro Manila, Nueva Ecija, Zambales, Quezon at Batangas pa rin, Laguna, yan, mga lugar na yan ay maapektuhan pa rin ng mga kalat-kalat ng pag-ulan na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat pagdating po sa hapon at sa gabi. So dahil sa mga thunderstorm. So tignan din natin yung mga lugar nga po ngayon na apektado naman ng low pressure area at ng southwest monsoon. Meron pa rin tayo ngayon forecast weather conditions. So makinig kayo mga kababayan ko para tayo ay laging nakahanda Tapos yung mga umuwi sa trabaho, laging magdala ng payong jacket kapote. Papaalala ko lamang, tag-ulan na ngayon rainy season na tayo. Sa area ng Zambales, Bataan, Cavite at Batangas, kasama ang Occidental Mindoro at Palawan, occasional rains po ang weather condition diyan. So, posible ang mga pag-uulan sa hapon at sa gabi dahil pa rin sa southwest monsoon. Etong southwest monsoon mga kababayan ko, nagiging kombinasyon niya, or kaduo niya, eto nga pong mga localized thunderstorm. So, posibleng impact pa rin ito pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman sa mga landslide prone area. So, eto na, sa area ng Metro Manila, Visayas, Bicol Region, kasama po ng ilang bahagi ng Central Luzon, ang Mimaropa, ang Calabarzon. Asahan pa rin natin sa mga lugar na aking binanggit ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa southwest monsoon. So may mga posibleng impact ito pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Sa area naman ng Mindanao, kasama ng ilang bahagi ng Luzon, asahan pa rin natin dyan ang medyo masungit na panahon, maulap na kalangitan dahil po sa southwest monsoon at mga localized thunderstorm. Mga kaibigan, kung napansin ninyo kapag sobrang mainit sa umaga hanggang sa tanghali, yun yung parang sinasabi natin na monsoon break, yung pansamantalang paghina ng habagat. Pero agad-agad naman bumabawi pagdating po sa hapon dahil sa mga thunderstorm. Ang habagat nandyan lamang yan po minsan yung nag-a-attract or nagiging dahilan or ingredients para mabuo po yung mga low pressure area. Siya yung naghumahatak or nagpapalakas. Kaya kung napansin ninyo,
yung minomonitor natin na LPA, hindi man siya naging isang ganap na bagyo sa loob ng ating PAR, pero ang bilis ng kanyang transition. Ang ibig ko sabihin, from low chance, medium chance, ay pumalo siya sa high chance na maging potential nga po na isang tropical depression or kauna-unahang bagyo. So maging alerto at maging handa na lamang tayo. Pero kung titignan natin, meron pa rin tayong tinatawag na tropical cyclone threat potential. Sa week 1 natin, pasok dito ang June 9 hanggang June 15, which is palabas, eto nga pong high chance na low pressure area na maging bagyo sa loob ng ating PAR. Pagdating naman ng week 2 or June 16 hanggang June 22, wala tayong nakikita na anumang potential na low pressure area or bagyo na mabubuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero lagi kong pinapaalala, wala man tayong bagyo pa ngayon na panibagong minomonitor. Ibig sabihin panibago kasi magiging bagyo, mataas na yung chance na maging bagyo ito nga pong low pressure area. So magiging bagyo yan, nasa labas na naman ng PAR. So wala tayong anuman posibleng makikita na anumang banta na posibleng mabuo na panibagong banta ng bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po sa mga susunod na linggo. Pero hindi pa rin natin inaalis yung chance o mga posibilidad na may mabuo po mga cloud cluster, at itong cloud cluster naman ay nagiging low pressure area. Magkagayon man, kung titignan nyo, ayon din sa pagtatala ng Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo ngayong buwan ng June. So i-consider na natin na isang bagyo, ito nga pong high chance na potential na maging bagyong Auring. So yung pangalawa, ina-expect natin yan bago matapos ang buwan na ito ay meron tayong mamamonitor na panibago nga pong sama ng panahon or mga tropical depression. Ngayon ba man mga kaibigan, mga kababayan ko, lagi ko pinapaalala sa inyo kapag rainy season, ugaliin ho natin magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang pag-uulan. Marami nagtatanong sa atin, bakit daw laging merong mga localized thunderstorm sa hapon, at gayon din, nagpapaulan ng 1 hanggang 2 oras na umaabot hanggang sa gabi. Dahil yan mga kaibigan ko, sa transition din natin from sa tag-init, sa tag-ulan, kasama dyan ang kombinasyon nga po o malaking nagiging tulong nito nga southwest monsoon or habagat para yung mga localized thunderstorm natin ay magpaulan sa hapon. Pag sinabi ho natin mga thunderstorm, kaibahan niya sa southwest monsoon, eto mga thunderstorm natin may kasama pong malalakas na mga pagkulog at pagkidlat, Pero kapag napansin niyo na medyo ulan-ulan lang, tapos medyo mahinang hangin, southwest monsoon, yung nakaka-apekto na yan. Sa ngayon, yan muna ang short update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Martes. Please, makikiusap ulit ako ng isang like and subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.